Okay, good afternoon. So, ngayon ay March 5. Day 65 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So, tara, continue tayo. So, yun kahapon, di ba meron, kahapon yung sa mga paglagay ng insertion tsaka selection sort. Ngayon, sige mag-ano tayo. Tawag dito. Intindihin ko yung bubble sort. Yung loop na kung paano nangyayari. Teka. Kasi diba dito, diba dalawang nested loops to? So for example, meron tayong data na, wait lang, i-run ko muna. Bubble sort, no? Kunyari meron tayong data 3 7 1 8 5 8 5 9. Tapos diba bubble sort yun. So ascending 1 3. Paano ito naging, intindihin natin yung, so ito yung data, diba? 3 7. So yung, kung titingnan mo yung data, yung data is, ayan yung data, diba? Sa ascending, ito yung data. Hindi pa to na, unsorted pa yan siya. Tapos, wait lang. Mag-adjust tayo. Yung data, palitan ko na, no? Hindi. Hindi na ako mag-type. Sort yan. Hindi sa main. Bubbles. Sa range input. Sa bubble sort. Sige ba sa ganyan? Pwede ba? Okay, same pa rin. Sige. Ganyan naman gagawin. So ngayon dito sa bubble sort, so let's say ito na yung data, no? Tapos ang size niya ay, mag-see out tayo dito na /n data size, which is data.size. Yan. Tapos dito sa loop 1, so let's say ipiprint natin yung mga loop. Print natin yan loop. Dito yung yung I, loop I, ilan is I
Tapos, pagpasok natin sa loop ay, sa first loop, cout, /n, first loop, date, size, first loop, data size, first loop data size, first loop data size, kunin natin to kasi ito yung range, no? Hindi naman ito magbabago. Naka-declare na yan dyan. So, yan lang yan palagi. Okay? Okay, dito sa first loop. Tapos 0 yan. Ngayon, dito tayo sa second loop. I think enough na yan para mag-intindihan kung saan gumagalaw. Tapos sa second loop, second loop. Sa second loop, which is, ito sa second loop ay iba-iba. Kung mapapansin natin, data size. Sa second loop, makikita natin, yung data size is nakadepende sa I. So, di ba sa first loop ay, yung I is 0. So, parang mangyayari, ilan ba yung size? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba? 6 minus 0 minus 1 equals 5. So, ganun yun siya. So, syempre, pag umikot na, yung I magiging 1 na. So, palit ng palit yung size. Kumbaga sa second loop, palit to ng palit yung size. Yun yung pagka-intindi ko dito. Palit ng palit yung size. At cout. I-print natin dito yung yung loop J. So sa loop J, tingnan natin kung paano gumagalaw yung loop J. Yan. Okay. So yan lang muna. Ito muna yung try natin kung paano gumagalaw. Paano gumagalaw yan. Kung paano yung gumagalaw. Okay. So, try muna natin. Bubble sort to yung cout. Sorry. Kaya natin nalagyan ng std. Tapos, copyahin ka na lang itong data natin na bubble sort. Tapos yung number na yan. Yan, ito. Ito yung nangyari, no? Ayan, no? Ang dami. Okay. Kita nyo ba? Ayun. Dapat meron tayong siguro dapat may dito. Ulit. Siguro
Bakit? Ay, ganun. Pati pala ang end, ano. Huwag mo na. So, bubble sort. Ano lang muna siguro natin, tatlo lang. Anyari, 4, 7, 1. Tatlo lang. Yan. So, ito. So, 4, 7, 1. Yung data size na tatlo. Kasi 1, 2, 3. Tapos, first loop. Data size. Yung first loop, yung data size niya 2. So, kung papansinin natin yung dito, ito ay 471. 471. Dito sa yung data size is 3. So, okay na yan. Yun talaga yung pinaka-size ng data. Pagpasok sa loop, nag-set ng data size na -1 kasi nga nag-start palagi sa 0 yung index, no? So, need talaga to i-deduct ng may deduct 1, -1. So, yung first loop, yung data size is 2 kasi 0, 1, 2. Diba? 0, 1, 2. Ngayon, sa first loop, ito yan, first loop, data size 2. Then, loop I equals loop 0. Loop I equals 0. Kung niya 0 kasi ito yung 0 yan, di ba? So ngayon, pagpasok dito sa second loop, second loop tayo, yung data size niya is 2. Ba? Kasi niya 2. Which is, kasi nga yung I equals 0, di ba? Kasi ito yun eh. I equals 0. So, 3 minus 0 minus 1 equals 2. Kaya 2 yan. Tapos, yung loop J equals start sa 0. Okay. Tapos, pagbalik niya, mamaya na tayo, wag muna tayo dito. Yung loop lang muna. Tapos, yung paano gumagana, paano tumatakbo yung looping niya. Sunod, after niya matapos dito, ng 0, yung unang-una is 0, ito yun. Sunod yung loop, pagkatapos nito, nag-loop ulit. So, yung size is 2 pa rin. No? Pero yung loop niya, 1 na, kasi nag-increment na tayo. Okay? Tapos, pagka-ikot niya ulit, tapos na. Kasi ang J is 1, tapos less than sa 2, kasi pagka-ikot niya, ito na yung sa bali nakadalawang loop lang to. Nakadalawang loop kasi pagka-ikot niya ulit, nadagdagan na yung J, nag-plus na, which is 2 na. So, 2 is less than 2. False na siya. So dapat dito, sa part na to, mag-C out din ako. Ayun, tapos dyan, sige lang. Tapos dito yun, di ba? Nag-end. Sunod, umikot na ulit sa first loop. Siya ulit, balik na dito. Ngayon, yung first loop, yung data size niya is 2 pa rin, wala nagbago. Pero yung loop niya na counter, yung I is nadagdagan ng isa, which is 1 na. Ngayon, pagpasok sa second loop, dito na naman, yung data size niya naging 1 na lang. Kasi, di ba, data size, which is, print ko to, no? Kung paano nangyari.
ang mangyayari is parang ganito. Formula. Size formula. Bali, data size minus I minus 1. Yan, no? So, yung formula niya. Tapos, syempre, 1 nga yung, yung size niya dito sa second loop is 1 na yung data size. So, isang loop lang kasi pagka-increment ng second loop, 1 na yung counter niya. Kaya hindi na, nag-skip na siya. Tapos si first loop, di ba, 1 din. Yung data size niya is 2. Pagkapunta niya dito, wala na rin. 2 na kasi yung maximum size. So, yung counter ni I is 2 na. False na siya. Kaya natapos na doon. Ito size formula. Size formula. Minus. Data size. So, data size minus 1. Ulit. Bubble sort. 3 lang ha. O sige, pwede natin gawing 4. 4, 9, 1, 5. Yan 4. Okay. Yung size formula. Para mas lalo lagyan nun. Diba? Naka. So, bubble sort. 5, 1, 7, 9. Okay, doon niya tayo. Pinos. Uy, parang bubble sort. 9, 5, 1, 4. 4. Yan. Pwede ka naman gawin ganito, no? Kaso, tanggalin ko na muna to. Yan. So, apat, no? 9514. So, data size ay 4. The size formula, ito yun. 4 minus 1. Ito. 4 minus 1. So, ang first loop, data size 3. So, 3 siya dito. Ito nga 3. Tapos, yung unang counter ng first loop, which is I equals 0. Tapos, pagpasok niya dito, diretso na siya dito sa
nested sa second loop. Sa second loop, kailangan mo nang tapusin to, di ba? Lahat ng loop niya dito bago bumalik sa first loop. So pagka sa second loop dito na tayo. So sa second loop, ang formula is data size minus I minus 1. So 4 minus 0 kasi nga yung loop natin na counter ay itong I, ito ha, yung I. So kung ano mga variable siya, kung ano yung magiging output ng I, anong magiging value ng I, ma-replace dito. So ngayon ang value ng I is 0 kasi sa first loop ay 0. So 4 minus 0 minus 1 equals 3. Kaya ito data size is 3. Then sa second loop, mag-start siya sa counter 0. Counter 0 na. Counter 0. Pag ikot ulit, pag balik niya ulit, yung size formula ulit print. Same pa rin kasi nga hindi naman nagbago yung count ng first loop. Kasi tatapusin mo na itong buong loop. Pati yung size ganun pa rin. Pero yung counter niya is 1. So 1 na. Ngayon, aabot pa rin. 1, di ba 1? So, pagka 1 dito, meron tayong condition dito, mag-ihinto siya kapag yung J ay less than 3. Maghihinto na. So parang pag 4 na yung J, less than 3, false na yan. So dito yung nangyari, di ba dito parang tayo sa 1 pa rin dito yun, no? Yung sunod, okay lang yan. So pag ikot ulit na pangalawang 0, 1, ngayon yung J is 2 na, counter niya is 2 na yung J. Same pa rin sa size formula, yung data size, and 2. Ngayon, kasi diba nag-increment nga dahil dito sa ij++. So ngayon, pagbalik ng second loop dito sa pagbalik niya, diba increment na ng so yung J is 3. So kaya yung J, si J ba ay dito pala, 3 lang pala. Diba 2 dito, so si J, yung 3 ba ay less than 3, which is false na. So kaya kung makikita nyo, hindi na nag-proceed dito sa loob kasi nga end na ng condition. So mabasa ito lang na print, yan lang na print. Tapos pagdating dito na is so ang nangyari pag dahil nag-false na nga, so hindi na siya nag-print dito sa loob ng loop na to. So ang mangyayari, babalik na siya dito sa first loop. Tapos bago mag-ikot na siya dito ulit, which is yung counter ng I is madadagdagan at ngayon ay magiging 1. Kung mapapansin nyo dito, yung formula na data size minus 1, which is 4 minus 1, ganun pa rin, wala pa rin para dito mangyayari sa loop 1. Pero ang nag-iba dito is yung counter niya na I, kanina ay 0, ngayon ay 1 na. So ngayon dito yung twist. Pagdating sa first loop to first loop. Ngayon pagbalik dito, first loop, second loop na siya. Dito sa first loop may counter na 1, di ba? So pangalawang ikot na to dito sa first loop. Ngayon pupunta siya ulit dito sa second loop niya, which is ito. Yung size formula niya, which is ito na, 4 minus 1, kasi yung I niya is 1 na. Yung I dito, ito 1. Kaya 4 minus 1 equals 2. So yung data size niya naging 2 na lang. So mapapansin nyo, paliit ng paliit yung magiging size nito. Okay? Tapos
Okay, start ulit siya ng loop. So 0, 1, hindi, 0, 1 lang. Kasi nga yung data size niya is 2. So ibig sabihin nakadalawang loop lang siya kasi pagka-increment dito, 2 na yung naging value ng j, which is false na to 2, which is false na siya dito sa 2 is less than 2 kasi yung data size niya is 2. So balik na siya ulit sa first loop. So pagka first loop, meron tayong ano no. Meron ba itong display line? Ayan, ayan. Para yun yung divider natin. So dito sa dito diba sa second loop, dahil 2 na yung size, so hanggang 0, 1 lang yung looping niya dito kasi nga pagka next iterate niya is 2 na, so force na siya dito. So ngayon magja-jump na ulit sa first loop, which is yung loop ngayon ng I equals 2 na. So pangatlong loop na to kasi 0, 1, 2 diba? So ngayon yung formula is sa second loop is 4 minus 2 minus 1. So 4 minus 2 which is 1. Pero which is 1 na siya, yung size nito is 1 na lang. So ang nangyari, maglo-loop pa siya na isang beses, which is 0 yung j. Tapos after niya, pagka-ikot niya ulit, yung j is nag-increment na ng isa. So 1. So nangyari niyan, 1 is less than 1. False na siya. So ang nangyari, exit na siya agad. Pero pag dating niya dito sa sa first loop, ang I natin is 2, nag-increment yung I, naging 3, which is data size is 3. So anong nangyari dito is mag-e-end siya sa 3 is less than 3. Force na siya. So kung mapansin nyo na, end na siya dito. So yun yung pagkadali niya ng looping niya. Siguro dapat first loop. Gusto ko maano yung end niya, 3. I mean, if i-show natin yung mag-end siya sa end at sige, may ilagay pa ako. Ilagay natin yung end at condition at condition to condition limit. Yes. J is less than data size.
Tapos dito, meron din tayo dito. Tapos dito. So, yan. Condition limit. I less than data size minus 1. Okay, ulit. Ang 30 minutes na yun. Bubble sort. 5, 1, 4, 9. Okay. Apat kasi. So, siguro tatlo na lang, no? Kasi gets na rin naman yung gets ko na naman din yung flow. So, 4, 1, 9. Tatlo lang. Yan, tatlo. For example, yan. So, data size, condition limit, 0 is less than 2. Yan yung magiging limit niya. Ayun, ito. Sa first loop, dito tayo nag-end kasi after pagbalik niya sa second loop, naging 2 is less than 2 na. Dito naman sa condition limit, so isa lang. So dapat apat para makita. Four, 1, 9, 2. So ito yung ano niya, no? Ito yung first loop. First loop to Yan, first loop. First loop dito sa yung sakop niya. Ito. Yung buong sakop ng first loop. Kasi diba mag-ulit siya. Kasi diba nga, ito muna, sunod, ubusin niya tong mag-iterate siya dito hanggang sa matapos ng depende sa size. Dahil bago ikot siya ulit. So, 0, 1, 2. So, 0. Ito, 0. Ay? Ano yun? Ano yun? Ay? 4, 1, 9, 5. So, diba ito yung first loop? First loop yan. Tapos dito, second loop. Tapos, third loop. Kasi nga, dahil yung size is 3 lang, so hindi na siya mag-proceed kapag yung counter ng I is 3. Kasi nga, 3 is less than 3, which is false na. Okay? So, sa first loop tayo. Sa first loop, ang condition limit is, ngayon is 0. 0 is less than 3, diba? Tama? Tapos yung formula is 4 minus 1, which is data size is 3 nga. Okay? So, sa first loop, 0 yung I. Then, pagpunta niya dito sa nested niya, ang condition limit is 0 less than 3. Kasi nga, yung 4 minus 0, yung 0 na yun, ito yun yung I. 4, 0 minus 1 equals 3. So, yung data size nito is 3. So, ikot siya ng 3 beses. So, 0, 1, 2. Ito yung second loop. Tapos, puro to second loop. Mapapansin nyo. Puro second loop. So, ikot siya ng 3 beses. 0, 1, 2. Pagka 3 niya, exit na siya. Kasi nga, 3 ito. Pagka ikot niya kasi 3 is less than 3. False na yun. So, kaya nangyari, nag-out na siya dito. Tapos, balik niya siya sa may first loop. So, ngayon, sa first loop, yung counter ng I is nadagdagan na ng isa. Kaya 1 is less than 3 na. So, formula, ganun pa rin ng I ito.
formula ng I, 4 minus 1 equals 3. Then I, then pagkapasok nun is dito na tayo sa loob ulit ng second loop, which is 0 minus 0 is less than 2 na, dahil 4 minus 1, which is 1 is yung I na nadagdagan na, and minus 1 equals 2. Kaya yung naging set na size na dito is 2 na siya, so pababa ng pababa, pa-decrease yung limit ng nested loop. Okay, so dalawang beses na. So kung dalawa lang yan is 0 at saka 1 lang, kaya dalawang beses lang, so isa, dalawa. So pag tatlo niya, kasi 2 is less than 2 na yun, force na siya, kaya and proceed na siya dito ulit, so jump na siya ulit dito. Ngayon yung I is nag-increment na naman, which is 2 na siya ngayon, dito so size limit ulit 4 minus 1, wala naman nag-iba, data size 3 pa rin, pero yung loop niya is naging 2 na. Ngayon pagbalik niya dito sa nested niya, which is 0 less than 1, ngayon ang naging set na ng limit is 4 minus 2 minus 1, which is 1 na nangyari. 1 na yung pinaka-limit niya, kaya ang nangyari is isang beses na lang ito maglo-loop, which is itong loop J, kasi pagbalik niya is 1 na, 1 less than 1, false na siya. So sa last loop, isang beses na lang umikot yung nested loop. Kaya tapos pagbalik niya dito, yung counter ng I is naging 3 na. So ngayon yung size is 3 is less than 3, na siya, mag-exit na siya. So kung mapapansin yun, hindi na nag-proceed ulit dito, kasi nga end na yun dito. Okay, so ganun gumagana yung loop niya. Ngayon paano yung paglipat-lipat. Sige, kasi dito ang nangyari, may condition lang yun dito na std out, c out. Ang gagawin natin is ikakopy natin yan, which is parang mangyari is data G which is equals, ito yung equals niya, is less than data ito ay data to G plus 1, dito G plus 1, itong value niya is which is data G plus 1, value niya dito is condition niya na, tapos
Tapos dito anong nangyari? Swapping to eh. Pwede ka ba yan times 3. Dito ko siya ipiprint, no? Temp str rows data j. Tapos pagdating dito, data j equals, and data j is equals to ito. Tapos dito zero. Tapos data j plus 1 is equal to 10. Ngayon, tignan natin kung paano nangyayari swapping. Let's go! Yan, wala namang error. Bubble sort. Okay na tayo sa ano, no? Yung tatlo na lang. Kung paano nangyayari swapping. So, 5, 1, 9. Okay. Saan? Ay, ito. So, first loop. Ito yung ano natin, no? So, first loop. Dito nag-meet yung condition, no? So, data 0 daw. Kasi, kung mapapansin nyo, naka-array na to. So, ito ang 0, 1, 2. Okay? Yung string niyan ay 0, 1, 2. Ganito yan, yung position ng data 0, which is 5. Data 1, which is 1. Tapos data 2, which is 9. Okay. Ngayon, pagdating dito sa data 0, which is 5 nga, is less than data 1. Okay na, post saglit. Saan ba tayo? Sa swapping, di ba? So, itong data 0 ay 5. Tapos yung data 1 equals 1. So, ang condition is yung 5 ba ay less than yung 5 ay less than sa 1. Ano may mali dito? 5 is less than 1. False yan eh. May mali tayo. May mali pala ako. Siguro dapat pala kasi string yun. String nga to, no? So, dapat pala kino-convert natin to sa ano. Ay, hindi. Ay, okay. Hindi, sorry. Hindi pala siya less than. Yung condition pala is greater than. Greater than. Sorry. Ayan. Sorry lang. Ulit. 951.
bubble sort 9, 5, 1. Yan. Dito tayo sa unang loop. Dito na may nangyari na agad na swapping. Sa first loop. Dito sa first loop. Ito, yung condition. Ngayon ang nangyari pala ito. Ngayon ay 9. Yung 1 natin ngayon ay 5. Tapos 1 yung pinaka-last. 0, 1, 2. So sa first loop, dito sa condition, yung data 0 which is 9 is greater than sa data 1. Yun yung ito yung j plus 1. So parang ganun yung ano niya na comparing. Yung kino-compare niya yung yung itong dalawa, yung magkatabi, left side, ito simula dito tapos i-compare niya yan, sunod naman ito i-compare niya, parang ganun yan. Sige, tingnan, subukan natin ulit. Tapos dito, ito yung 9 is greater than 5. So kung 9 is greater than 5, ang sagot dyan is true, di ba? So kaya pumasok true yung condition dito, kaya pumasok dito yung code natin. So kaya na-print natin yan. At itong yung temp string, nag-initialize tayo ng new string at nilagay yung pansamantala yung data 0, which is ito data 0, di ba? Yung data 0, nilagay yung 9, tapos itong data 0 naman, ang gagawin is ano siya, tawag dito, i-replace. So yung data 0, ang magiging value niya is yung yung data 1, which is 5. Kaya nangyari si data 0 ngayon ay may value na 5. Ngayon si data 1, which is yung dating place ng 5, ay magiging equal sa ito, sa temporary string. So kung mapapansin nyo, yung di ba nag-create tayo nag-initialize tayo ng, di ba nag-initialize tayo ng temporary string para mailagay natin yung para pang replace dun sa isang index. So sa swapping sa ganitong way, kailangan talaga ng isang variable para magawa mo yung swapping. Hindi mo siya basta-basta maswap yung parang ipagpalit mo lang yung dalawa. Hindi. So kailangan mo talaga mag-create ng isang temporary, which is doon mo ilalagay yung pinakauna, yung index 0. Pansamantala mo siyang ilalagay doon. Tapos pagka ilagay mo siya doon sa variable na yun, doon na pwede mo na i-perform yung replacing ng yung 0, which is nagkaroon ka na ng backup sa temporary string, tapos i-replace mo na dun sa katabi niya, ito yung 9 at saka yung 5. Yung 5 mapupunta dito sa 9. So parang ang nangyari yan dito sa part na to, diba? Dito sa part na to, yung array natin is 951 pa. Pagdating dito, ang naging array is 5, 5, 1. Yan yung nangyari dyan. Ngayon pagdating dito, naging 5, 9, 1. So kung mapapansin nyo, diba, nagpalit na siya kasi ni-replace na natin yung temporary string na 9. So yun yung naging naging bagong data ng array natin, yung laman ng data. Okay? So kung mapansin nyo, that pala ipiprint ko ng pero ipiprint ko pa ba? So ganda, no? Ipiprint natin yung actual after ng condition. Sige. Try ko i-print mo na para makita natin na dito sa part na to dapat nagpalit na, no? Sige, try.
bubble sort. 9, 5, 1. Yun. So, tingnan natin. Ay, teka lang, wala tayong ano. Wala tayong new line. Yeah, new line ako dito. Caret sort. Wabit, isang oras na. Grabe naman itong ano. Wabit na isang oras. Bubble ba? 9, 5, 9, 5, 1. Yan. Tignan natin. So, ito. Yan. So, ito. So, diba ito nga sinasabi ko pag ito. True siya dito kasi yung... Oh, ba't walang laman to? Bakit walang laman? 9, 5, J plus 1. Oh nga, bakit walang laman? Ah, yung spacing. Okay, bag tayo doon. Ulit. 9, 5, 1. Yan. May bag tayo, may bag. Yan mo lang. Saka na i-fix. Ayan. So, ito diba? True siya dito kasi 9 is greater than 5, which is true. So, ngayon, diba? Ito. Ito diba sabi ko? Na, dito sa unang part, 951, tapos pagdating dito, naging 551, tapos pagdating dito, naging 591. Ito na yan. Ito na yun, diba? So, sa pagka-condition niya, okay? So, nag-swap na. So, nagpalit napunta na yung 9 sa gitna. Tapos, condition limit, goods. Yung second loop, ang mangyayari is condition limit santo. Gandun lang kasi hindi na mali tayo. Dapat ito, nilalagay ko dito. Kasi parang napiprint siya. Kasi di natin alam na nagpo-false pala doon. Diba? Tsaka maganda, andito pala tong ano. Kada swap. Ito dito. Dapat ito. Yan. First swap. Swap 1. Swap 1 na lang. Swap 2. Ulit. Yan. Bubble sort. 5, 9, 1. Yan. Swap 5, 9, 1. Ay, 951. Wala pa. Wait lang. 9, 5, 1. Yan, kasi dapat parehas pa rin. Diba pa ako na ito. Ayan, ito. Diba ito? True siya sa condition. Nangyari sa second loop. Sa first loop pa lang, sa first loop ng pinakauna, may nangyari na agad swapping. So, 9 is greater than 5, which is true. Ilagay natin sa temporary string yung 9. Tapos yung data na 0, it equals 5.
Hindi. Ang nangyari is ito na. Nilagay na yung data sa position ng 9, yung sa position ng data 0 yung number 5. Kaya na-replace na. Kaya um, yung naging swap sort niya is ganito, 551, which is tama din naman yung ating imagination or pagka-logic natin. So 551, so sunod pagka swap ulit sa 9, which is ito sa galing sa temporary string, naging 591. Yeah, 591. O, diba? Yan yung pang first loop. Okay? Tapos, condition limit 2. Sana yan. Data. Tapos, ito yung sa loop 1. Sa condition limit 2. Condition limit 2. Ito pumunta dito. Data size 3, 0, 1, 2. Loop 1. Dapat dito meron pa tayong ano para tinaguluhan ako konti. Ulit. Double sort 951. Dito, okay. Dito yung second loop, no? Second loop. Okay. So, sa first loop, ito, di ba? Ito sa second loop, no? So, true yan dito. 9. 551, which is ito. So, naging sa swap 2 niya 591, which is correct. Tapos sa condition limit, pagkatapos nito, akit na siya dito ulit. Condition 1 is less than 2. Data size. Ito yun. Loop J, which is 1. Ngayon may condition ulit. Second loop. Second condition dito. So, 9. Kung mapapansin nyo, di ba? 591 sa second loop nito. Sa pangalawang loop niya, di ba 591? So 591. So ngayon ang nangyari is yung sa second loop ang nangyari niyan ito, di ba? Sa second loop ang naging value na is dahil nagpalit na nga sila. Ito na yung naging 5. Ito na yung naging 9. So, kung mapapansin nyo, yung data 1, which is 9, is greater than data 2. Kasi 1 plus 1 equals 2. So, tinuro nyo, ito ba? Ito naman yung kinompare. So, ang dyan is, ang sagot dyan is true, di ba? So 9 is greater than 1 equals true. So, ganun din. So, 511, 519. So, sa second loop, naging 519 na yung actual swap, actual data. Sa first loop pa lang. Yung sa first loop, anong nangyari? Na-perform yung pinaka-last, pinaka-final, niya is sa first loop. So, dapat dito sa first loop, mag-sort tayo, no? First loop.
current data. Ayan. Mahaba na, no? Pero need natin yun para mas na maintindihan, diba? Tignan mo, isang oras na. Mas matagal pa pala itong dissect. Pag-dissect kasi sa mga bubble sort. Ano ba yung pinaka-main ko? 951 ba sabi ko? 951, diba? 951. So sa 951, to yung first loop, no? Humaba yung first loop natin. So current data, 951. Kasi 951 sa first loop, 951. Tapos, dahil nag-swap dito, naging 591 sa first loop ng nested. First loop ng nested. Pagka second loop ng nested, naging 519. So, pinaka-final, last sorting niya ng, last ng data sort niya ng sa loop 1, sa pinaka-first loop, is 519. So, makikita natin yan sa second loop, which is ito. Second loop na tayo, second loop. Ito yung second loop. Hanggang second loop lang, kasi tatlo lang yun eh. So, sa second loop, 519. So, pagdating sa, ang condition dito is 5 is greater than 1, which is true. Kaya 159. So, yun yung pinaka-last. Kaya ascending order niya is 159. Okay da? Astig. So, yun yung yung ascending niya. Siyempre sa descending, ganun din yun. Ang pag kina-compare lang is yung sino yung mas mababa naman. So, i-reverse niya lang. So, ito, okay na, no? Gets na. Gets na. Okay, gets ka man. Ito nga, sa una is, dito yan sa swapping. Sa condition na yan. Yan. I-save ko ito. Magulo, no? Hindi kasi dami natin testing, pag-test. Hindi ko alam kung anong meron bang compile, pero mas trip ko yung ganito pang debug eh. Pero hindi ko alam kung meron sa C++ yung katulad sa C# or na sa IDE na pwede mong yung debug niya kontrolin kada yung parang may debug mode. Hindi ko alam kung meron itong debug mode eh. So yan, kaya ito na lang at least, diba? So sa ulitin natin, sa first loop ang current sort niya is 951. So pagdating niya sa nested, nag-true siya sa condition na 951, pinagpalit, nag-swapping, kaya ang pinaka-last is 591. So nag-loop ulit sa nested, then nag-true ulit, 9 is greater than 1, which is true. Nag-swapping ulit, kaya ang pinaka-last is 519. Ngayon sa second loop, sa umikot na ulit yung first loop, so second loop na siya. Second loop na siya. 519. Ayun, ang ilulup niya na lang is ito, 5 is less than, greater than 1 is true. Kaya, niya. Pero ang tanong ko, bakit, paano nagiging sakto yan? I mean, yung loop niya, sakto rin sa pagpalit, no? Hindi ba yung nagsusobra? Maaari nagsusobra, pero dahil may condition nga tayo na kapag ito, paano natin malalaman na nagsusobra? Kasi tatlo to eh. Paano kung marami? Tingin ko may magsusobra kasi ito kasi kada loop may nagmi-meet yung condition eh. So dapat meron tayong loop na nag-skip yung condition. Ayan, katulad niyan. Kunyari, katulad niyan, mag-else tayo dito. Magsi-see out lang tayo dito na skip swapping. Yan.
Tingnan natin kung may nangyaring skip swapping dito sa tatlo. Okay. Try natin ulit ha. Yung isang oras na eh. Bubble sort 9, 5, 1. May skip ba nangyari? Wala eh. Ito niya wala. Lahat na-meet niya lahat eh. Wala no? So try tayo ulit. So apat. 9, 5, 7, 2. Ano nangyari kaya skip? Ayun, meron. Apat, di ba? So sa una, okay, sa pool agad sa una. Pangalawa, sa pool din. Pangatlo, sa pool din. 5729. Ngayon, parang kumbaga yung pinakamataas, pinupunta sa dulo eh. Ito sa pangalawang loop. Oh, okay, dito sa pangalawang loop, ang condition is yung 5 ba is greater than 7 kasi ito yung pinaka sa second loop. 5 is greater than 7 which is false. Yun, skip swapping. Okay, may skip swapping na nangyari. Ngayon, yung 7 ba is greater than 2. Ito na ba is greater than 2 which is true. Yun, swapping sila. So 5 to 7, 9. Okay, ikot na tayo sa pangatlong loop na main loop. 5 to 7, 9. Okay, is 5 ba is greater than 2 which is true. Swap na. Ayun na, 5, 2, 5, 7, 9. Okay, tapos na yung swapping. So isang beses lang siya nag-skip. So meron nangyaring skip dito sa part na to. Isang beses nag-skip. Saan yun? Pero stiig. Ano yun? Hindi ko na makita. Ito. Skip swapping. Ayan. Dito siya nag-skip sa 5 is greater than 7. Pag dito nag-true na siya, so swap na siya. Okay. So yun. Isa-save ko ba to? Save ko to. Sige na, save ko to kasi parang documentation na yun. Yun na yun mismo yung documentation niya. Sige, okay lang yan. Sa class naman yan eh. Dito sa class naman. So, okay lang yan. Debugging. Bubble sort debug. Debugging. Debugging. Debug. Bubble sort algorithm. Yan yan. Push natin. Okay. Okay, so yun. Hanggang dito na lang yung tutorial na ito. At least, sana nasabayan nyo ako sa pag-debug natin. Ano siya. Okay naman siya. Pero syempre, sa beginner, mahirap-hirap pa to. Ako, beginner naman ako. Kasi pero experience na ako sa programming. Okay naman na hindi naman din sumakit ang ulo. Naliwanagan lang. Naliwanagan. Okay, so bukas sa ano tayo? Selection sort naman. Itong selection sort. Iba yung ano niya eh. Iba naman no. May nested siya pero sa labas yung swapping. So tingnan natin paano nangyayari yung swapping niya. Pero halos same. Same lang yung swapping niya. Same sa bubble sort. So at least magagamay yun. Makakasabay tayo sa kasi kapag na-review na natin yung bubble sort. Actually, bubble sort yung kadalasan ginagamit ko rin dati sa mga codes ko. Yan yung paano mag-sort. Kasi syempre, sa ibang high level or
Sa ibang mga programming language, meron ng agad na function para i-sort. Mas madali, hindi ka na pahihirapan. Pero siyempre mas maganda, alam mo rin bilang programmer yung kung paano nangyari yun. Siyempre, huwag tayo mag-asa palagi sa mga library. Pero siyempre, depende pa rin yan. Depende pa rin yan sa sa'yo. Kung gusto mong papahirapan yung sarili mo, hindi. Pero mas magandang learning din yan. At least naiintindihan natin yung looping. Yung looping ng first nested loop, tapos may yung data structure niya. Okay? So, yun, bukas sa ano tayo sa selection sort. Okay? So, thanks. Bye.